mga vloggers, last chance, or kulong na. Mga sikat na DDS vloggers katulad nila Banat Bay, Sasasut at Baduy at iba pa ay huhulihin na pag hindi humarap sa hearing. Show cause orders were issued against social media vloggers and content creators who were invited but skipped the House of Representatives Tri-Committee hearing on the spread of fake news. Others called out the Tri-Committee for supposedly trying to stifle free speech, leading Abangan Lingkod, the party list representative Joseph Stephen Paduano, to remind the panels of their regulations. But for all those resource persons with an excuse letter or without an excuse letter, they should be invited through a show cause order for the next hearing, Mr. Chairman. So may we inform that have been issued subpoena that the subpoena is still in effect. The next step after subpoenas have been issued, if still the mentioned personalities will not attend the next hearing, the committee has no recourse but to issue a contempt order if they will not show on or if they do not attend on the next hearing tentatively scheduled on April 8. Huhuliin na ba talaga sila? Mga DDS vloggers na tinawag ng Kongreso pero bakit ayaw pang humarap? Alam mo ba yung pakiramdam na parang pelikula na ang nangyayari sa totoong buhay? May mga pangalang paulit-ulit mong naririnig sa social media. Mga DDS vloggers, mga kilala, mga palaban, mga binansagan pa nga ang boses ng masa. Pero ngayon, sila ang tinatawag. Hindi para sa isang collaboration, hindi para sa isang live stream, kundi sa loob ng Kongreso. Pero teka, bakit? At bakit tila iilan sa kanila ang hindi nagpapakita? Simula ito ng isang kwentong dapat mong tapusin dahil baka sa dulo mapagtanto mo, hindi ito basta drama. Ito na ang huling yugto para sa ilan. Isang pangungusap mula sa Kongreso ang nagpabago sa lahat. Attend the hearing or face contempt and detention. Hindi ito linya sa isang pelikula na FPJ o legal drama ni Robin Padilla. Ito ay binitawan mismo ni Representative Joseph Stephen Paduano kasabay ng babala sa 24 na personalidad sa social media. Karamihan ay mga kilalang political vloggers na matagal lang nagpapakilala bilang tagapagsalita ng bayan. Pero bakit tila ayaw nilang humarap? Ito ang babala, last chance na raw ito. Pinangunahan ni Laguna Representative Dan Fernandez ang Tri-Committee hearing ng House of Representatives. Layunin, alamin kung epektibo ba talaga ang social media platform sa paglaban sa fake news. Pero hindi lang yan, may mas malalim na dahilan. Sino ba talaga ang nagkakalat ng disinformation? Sino ang binabayaran para magpakalat ng kasinungalingan? Noong March 21 hearing, ilang DDS vloggers gaya ni Crisette Chu, MJ Reyes at Mark Lopez ang humarap. Humingi ng tawad, may umiiyak, may umamin, pero ang ilan, tahimik, absent. At ngayon isa na lang daw ang natitirang pagkakataon. At pag hindi pa rin humarap, huhuliin na sila. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pero sino-sino sila? Narito ang ilan sa mga nasabpina. Sasruganto Sasut, Loren Baduy, Banat Bay, Glenn Chung, Ernesto Abines Jr., Joyce Smith Medina, Susan Batala, Jeffrey Celis, Maria Florinda Duque at marami pang iba na ito'y ayon sa ulat ng Malaya Business Insight, National News na binabanggit, vloggers warned, attend hearing or face contempt, detention. Ang tanong kaibigan, kilala mo ba sila? Pinanonood mo ba sila? Nasishare mo ba ang mga content nila? Pero ngayon, sila na ang hinahanap ng batas. Hindi lang sila, pati sina Jason Sa, Joy De Vivre, Dr. Richard, Coco Locoy at Old School Pinoy
ay expected ding humarap. Pero bakit ayaw nilang humarap? Ito na ang twist. May petisyon sila sa Korte Suprema para hindi na sila pilitin ng Kongreso. Ang tanong, bakit ayaw nila? Anong iniiwasan nila? Kung walang itinatago, bakit hindi humarap? Therefore, mas lalong tumitindi ang hinala ng publiko. May tinatago ba? May kinatatakutan bang isiwalat? Platform owners din, hindi lusot. Hindi lang vloggers ang tinawag, Meta, Facebook, TikTok at Google. Oo, sila mismo kailangan din sumagot. Bakit tila madali ang pagkalat ng fake news? Saan kayo nagkukulang? Kasama rin sa investigasyon ang DICT, DOJ, NBI, BIR, AMLC at PNP. Buong gobyerno gumagalaw, kaibigan. Malapit na ang hearing. Pag hindi ka pumunta, magkakaroon ng contempt, detention sa batasan. Ang hearing ay hindi lang para sa show. Hindi ito content creation. Ito ay para sa pananagutan. At kung ikaw ay tumatangging humarap sa taong bayan, hindi ba't dapat lang na pagbayaran mo yan? Pero ito ang mas malalim. Ito hindi lang usapin ng vloggers o fake news. Ito'y laban kung sino ang mas malakas. Ang batas o ang algorithm. Ang katotohanan o ang views. Ang dangal ng pagkatao o ang dami ng shares. Kaya ikaw, kaibigan, sa huli, kanino ka papanig? Sa liwanag ng katotohanan o sa dilim ng kasinungalingan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoos. 1:8 verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan sa social media, fake news, disinformation, at mga vloggers na tinatawag ng batas upang managot, paalala ito na ang tunay na kalayaan ay nagbumula lamang sa katotohanan, kaibigan. Ngunit hindi lang basta katotohanan sa mundo, kundi ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus mismo. 1:14 verse 6. Ika pa ng ating Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Habang ang tayo naghahanap ng views, clout at pansamantalang kapangyarihan, ang ating Panginoong Kristo ay nananawagan ng katapatan, liwanag at paninindigan. Hindi sapat na sikat ka, ang mahalaga ay nakaugat ka ba sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo? Ang mga vloggers at online influencers ay may impluensya, ngunit ang mas mahalaga, ginagamit pa nila ito upang ihayag ang ating Panginoong Kristo o upang itago ang liwanag. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi lang moral na obligasyon. Ito ay espiritual na responsibilidad. Ngunit kung ang puso ay puno ng takot, galit at interes ng laman, mahirap aminin ang pagkakamali. Sa mga tuwid, tayo ay inaanyayahang bumalik sa ating Panginoong Hesus, ang pinagkukunan ng katotohanan, kapatawaran at tunay na hustisya. Siya ang nagbigay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Kaya't kahit gaano pa karaming fake news ang kumalat, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus ay laging bukas sa mga handang magsisi at sumunod. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na ang aming Panginoong Hesus ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Puspusin niyo po kami ng lakas ng loob na manintikan sa tama at gamitin ang aming boses upang magbigay liwanag, hindi upang maghasik ng dilim. Patawarin niyo po ang aming mga pagkukulang at ipakita niyo po sa amin ang daan pabalik po sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay nagsusumamo. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.